Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Loy Valdez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Yung nanay niya, napakalakas ng drums na nagpapakitang hindi kakaunti ang tumutugtog lang ng drum. Sila, sasaktan talaga tayo. Kumunat ang noo ni Yeshi John. Hindi na niya napigilan. Ngayon, oras na para mamuno siya sa hukbo. Sa oras na ito, ang kaaway ay naglunsad ng isang palihim na pag-atake. Hindi ba't tinamaan siya nito ng malakas sa mukha? Sa kanyang personalidad, katumbas ito ng isang taong humipo sa puweten ng tigre. Tara, ayusin agad ang 50,000 troops at itaboy mo sila sa frontline para sa akin. Gusto nila akong atakihin sa gabi. Dream. Pagkatapos nito, agad na pinangunahan ni Fu Tian ang ilang mga commander para pangunahan ang mga tropa palayo. Hindi nagtagal, kasama ng mga bugzo ng Dagandong, pinangunahan ni Fu Tianqin ang 50,000 tropa sa frontline sa paanan ng bundok. Sa pagdating ng 50,000 na kalalakihan, ang dalawang hukbo ay ganap na sumalungat sa paanan ng bundok. How dare you attack our army at night? I help heaven here. Kung matino ka sumuko ka dali. Sigaw ni Fu Tian sa harap ng array. Napaka-agresibo niya. Isang salita ang sumigaw. Gayunpaman, walang tugon sa malayong kakahuyan na naliliwanagan ng apoy, ilan lamang sa mga kaluskos na yabag. Tulungan mo ang matanda. Kung hindi sila nagsasalita, ano ang dapat nilang gawin? Atakihin sila. Tulungan si Tian sa malapit, tanong ng munting commander. Bahagyang naisip ito ni Fu Tian, ngunit naisip niya na mayroong 10,000 mga elite na sundalo sa lungsod. Ang kalakalan ay nagmamadaling pumasok, at ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Maaari mong hayaan siyang magpanggap na isang maton at hayaan siyang makipagsapalaran na patayin ang kaaway. Paano siya magiging matandang Zoro na katulad niya? Umiling si Fu Tian, ang dalawang hukbo ay nasa digmaan, at ang sitwasyon ay nagbabago. Sa oras na ito, ang kaaway ay malinaw at madilim, at nagmamadaling pumasok. Hindi ako natatakot sa kamatayan, ngunit wala akong dahilan para hayaan ang aking mamatay si kuya kasama ko. Ayaw ba nilang umatake? Hayaan mo silang umatake. Ipagtanggol natin ang Daoyute. Nang sabihin niya ito, tinulungan niya ang langit na uminom ng mahina, lahat ng general ay nakikinig sa utos at naglagay ng depensa sa lugar. Oo, bumagsak ang mga salita, mabilis na lalawak ang publiko. Sa tuktok ng bundok, bahagyang bamantong hininga si Zuyanshua. Mukhang mabilis na ang takbo natin. Biglang hindi naglakas loob na kumilos ang kalaban. Ngumiti si Yeshi John, maglakas loob ba siyang kumilos? Kung kumilos siya, hahayaan ko siyang madurage. Para sabihin sa iyo ang totoo, nagtalaga ako ng 20,000 tropa sa magkabilang panig ng hanay ng Fu Tian. 90,000 people. Nang marinig ito, nagtaka si Zuyanshua, mayroon ka bang ibang tropa na inilipat? Bakit hindi natin alam ang tungkol dito? Lord Zhu, linawin mo ang isang bagay. Ngayon ako ang commander-in-chief ng hukbong ito. Kung paano ipadala ito ay gawain ko. Kailangan mo pa bang humingi ng mga tagubilin mula sa iyo? Tama ba ako, Elder Shen Lang? Malamig na umungol si Yeshi John, at hindi man lang pinapansin si Yeshi John. Si Zuyanshua ay naiinip, bagamat totoo na ang mga tropa ay dapat i-deploy ni Yeshi John, ang deployment ay hindi katumbas ng kompletong kalayaan at randomness. Hindi ba't palihim na inilipat ang 40,000 tropa at walang nakakaalam mula simula hanggang wakas? Nang makita ang kawalang kasiyahan ni Zuyanshua, nagmadali si Mingyu na sabihin, dahil mayroon akong ganap na kontrol sa hukbo, kung paano niya ito ilalagay ay talagang kalayaan niya. Gayunpaman, ang sinabi ni Lord Zhu ay makatwiran din. Pagkatapos ng lahat,
Ang hukbo ay nauugnay sa lahat ng nasa eksena. Kaya, dapat mong ipaliwanag sa amin pagkatapos kung bakit ka naglalagay ng mga tao at mga kabayo ng ganito. Hinawakan ng ulan ang tubig at mahinang sinabi. Malamig na bamantong hininga si Ye Shijun at sinabing may paghamak, may mga piling tao na dapat mahulog sa lungsod sa paanan ng bundok. Ang kanilang bilang ay hindi maaaring mas mababa sa 50,000. Nagpadala kami ng 50,000 katao sa harap-harapang paghaharap, na masasabi lamang na isang malapit na laban. Ang tinatawag na balanse ng kapangyarihan ay nangangahulugan na maaari tayong manalo, ngunit maaari rin tayong matalo. Kung manalo tayo, huwag na nating sabihin, pero kung matalo tayo, lalo tayong mabubuli sa kanila at mahuhulog sa mas malaking gulo at krisis. Kaya, upang maiwasan ang sitwasyong ito, nagpadala ako ng 2 tropa ng 20,000 katao upang bumuo ng mga flanks upang tambangan sa paligid ng hukbo ng Fuchan. Kapag nangyari ang isang digmaan, ang 2 pakpak ay maaaring putulin ang mga kamay ng kaaway tulad ng 2 matalim na kutsilyo. Gamit ang Front Fuchan Army, I would say na kahit hindi tayo manalo ng wild, at least hindi tayo madaling matalo. Sa pagkakataong ito, paulit-ulit na tumanggo ang maraming tao. Kahit alam ni Zuyan Shua na walang problema talaga ang ayos ni Ye Shijun. Gayunpaman, naiinis siya na walang sinabi si Ye Shijun tungkol sa ganitong bagay mula simula hanggang wakas. Nang makitang walang imak ang lahat, medyo masaya si Ye Shijun. Gayunpaman, sa oras na ito, isang pagsabog ng mga tambol ay biglang lumitaw muli. Walang kamalay-malay na itinaas ng mga tao ang kanilang mga ulo at tumingin sa tuktok ng bundok. Nagulat silang lahat. Aaron, storytelling channel sa YouTube. Anong ginagawa ng lalaking iyon? Nagmamartilyo ba siya ng war drums? Shit, may sakit ba siya? Sa mga oras na ito, balak niyang makipagtulungan sa pag-atake mula sa ibaba para umatake sa loob at labas. Walang problema ang pamamaraang ito, ngunit hindi niya alam na walang sino man ang maaaring gumamit nito. Laking gulat ng isang grupo ng mga tao sa pagkawala ng kanilang baba. Nakita nila ang operasyon ng SAW, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong operasyon ng SAW. Sa loob ng mahabang panahon, gusto niya ng 1 o 12 dosenang tao ang umatake sa kanila. Ito ay hindi paghampas ng bato gamit ang isang itlog. Ano ba yan? Han 3,000, sigaw ni Ye Shijun. Nang marinig ang pagbati, unti-unting hamina ang tunog ng tambol ng digmaan hanggang sa tuluyang mawala. Sinulyapan ni Aaron si Ye Shijun at malamig na sinabi, "Sino ang tumatawag sa lolo?" "Ako." Galit na umungol si Ye Shijun, ngunit pagkatapos nitong dagandong, bigla niyang napagtanto na siya ay sinamantala ni Han Sanchen. "Kaya ang mga apo ko ang tumawag sa akin." "Well, since mga apo ko naman ang tumawag sa akin, sabihin mo sa akin, ano ang problema kung tawagin kitang lolo?" Kalmadong ngumiti si Han Sanchen. Walang imak at galit si Ye Shijun, ngunit sa oras na ito, wala siyang oras para makipagtalo kay Han Sanchen. Galit siyang sumigaw at sinabing, "Han Sanchen, baliw ka na talaga. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang salakayin ang buong hukbo ng mag-isa? Alam ko, mayroon ka talagang ilang mga kasanayan, ngunit ang pagiging kaya ay hindi nangangahulugan ng pagiging walang talo." Tumanggaw si Aaron na nakakunot ang kanyang bibig. "Apo ko talaga to." Sa mga oras na ito, inaalala pa niya ang kaligtasan ng lolo mo. Magaling na apo, magaling na apo. Bueno, mahal kong araw, lalabanan kita. Nangako si lolo na kapag nanalo tayo ng isang malaking tagumpay, matatalo kita ng mahina. Hindi ko nagagawin tulad ng dati. Han-san, nanay ka niya. Biglang sumiklab ang walang pangalang apoy ni Ye Shijun, alam mo ba ang kung fu sa balat ng iyong bibig? Parang babae. Ikaw ay isang kakaibang tao. Pinalo ko ang mga tambol para atakihin ka. Kailangan mo akong pigilan at kausapin. Ngayon, gusto mo akong sisihin. Mahinang sigaw ni Han 3000. Galit na galit si Ye Shijun na gusto niyang iligtas ang mukha, ngunit kumpara kay Han Sanchen, ang mabahong bibig na ito ay hindi isang manlalaro ng parehong laki. Aaron, ako ang kanyang ina ang pumatay sa iyo. Sa sobrang galit ni Ye Shijun ay wala siyang maisip na ibang paraan sa kanyang isipan maliban sa paggamit ng malupit na puwersa para ilabas ang kanyang galit. Tumahimik ka, young master. Isang subordinate ang nagmamadaling hawakan siya. Bago umalis si Fu Tian,
3 beses at 4 na beses niyang sinabihan siya na dapat siyang magbigay ng higit pang panghihikayat kapag nagalit si Yeshijun. Aaron dares to attack US alone, which is obviously more like a pose. Paliwanag ng nasasakupan. Kumunot ang noo ni Yeshijun, nang medyo bumawi ang kanyang katwiran, malalaman niyang totoo ang sinabi ng kanyang mga nasasakupan, ibig mo bang sabihin na baka sinadya niyang pangunahan tayo para salakayin siya? Young Master, mag-ingat na ilihis ang tigre palayo sa bundok. Nang marinig ito, nakahinga si Shijun ng malamig na hangin. Kung sinunod niya ang kanyang galit ngayon, tiyak na ipapadala niya ang kanyang hukbo upang patayin si Aaron. Ngunit sa ganitong paraan, sinundan ng malaking bilang ng mga pangunahing puwersa si Han Sanchen. Kung ang digmaan sa ilalim ng lupa ay mahigpit, sila ay magiging ganap na pasibo. You damn Han Sanchen, you almost got your way. You put on airs in front of me and tried to look the tigre away from the mountain. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na napakabata mo pa. Pagkatapos ng malamig na hamang, sinigawan ni Yeshijun ang mga tao sa likod niya, makinig ka sa akin ng malinaw. Walang sino man ang pinapayagang gumalaw ng walang utos ko. Oo, sumagot ang lahat. Papapa, si Han Sanchen ay pumalakpak, at ang buong tao ay tumingin kay Yeshijun na nakangiti. Tot, hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na pagkatapos ng 3 araw na pagkawala, sila ay humanga. Sa hindi inaasahan, ang ating Yeshijun at Yeguaishan ay natutong gumamit ng kanilang utak ngayon. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Galit na galit si Yeshijun. Parang pinupuri siya nito, pero sa totoo lang ay napakasakit pakinggan. Aaron, nakakahiya ang kanyang bibig. Fuck, pero mahal na araw, kung gusto mong gamitin ang utak mo, gamitin mo ito ng mabuti. Kung hindi, lalabas na ang utak mo ay parang kalahating banga ng tubig. Kapag niyugyug mo, paputok. Pagkatapos nito, hinamak ni Aaron ang isang ngiti, tinatawag mo pa rin ba ang tigre palayo sa bundok? Karapat-dapat ka ba, para sabihin sa iyo ng malinaw, nandito si Lao Su para talunin ka. Ang mga salita ay nahulog, ang drum ay tumunog muli, at ang mamamatay tao na espiritu ni Han Sansan ay biglang lumitaw muli. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!